Nako, mukha yatang ipakukulong ng sandali lang daw itong si Tamba para mapaniwala na totoo talaga ang kaso. Tapos palalayain din, no? Yan ang usap-usapan chismis ngayon, no? Pero hindi ating ganong yan sigurado, baka isa din sa mga script na pinapakalat nila, no? At sabi, pag pansamantalang pakukulong, palalayain din kagad, tapos solve na lahat, wala makikitang ebidensya, wala nang mastermind, wala na tigil na usapan. Punta na tayo lahat sa lahat ng trabaho-trabaho lang, no? Ganoon naman talaga eh. Trabaho naman talaga lahat tayo eh. Pero huwag niyo kalimutan yung kalokohan na ginawa niyo na trabaho rin 'yon. Yung kalokohan na ginagawa na flood control scam na nakulimbat ang mali-malitang pera, yun ay nagtatrabaho din kayo noon. Pero sa habang nagtatrabaho kayo, nakakasabi niyo tatrabaho kayo, nakulimbat ang mali-malitang pera. Kaya huwag niyo kami sisihin na hindi lang dapat trabaho ang gawin nyo, kundi bantayan nyo habang tatrabaho. Kasi nangyari yan sa araw ng trabaho nyo. Tama? Ayan ang masaklap dyan. Di ba? Huwag nyo kaming paniwalain sa gusto nyo. Di ba? Ngayon, ito. Maaari daw pansamantala, sabi dito ni J. Guevara, ng balateros ng SMNI. No? Ito po ay, ito, hindi natin pero ako, itong taong ito, marami impormasyon to. Siya sabi nila fake news to. Hindi ako niniwang fake news to. Maingat tong tao na to. Hindi po pwedeng magbatew to ng mga salita na kung hindi nila alam na mayroon talagang kausap sa loob, no? Breaking news. Sabi ni Ngagba, ikukulong kita pero papalayain agad. Sabi ni Tambi, hindi pwede yan. Ang usapan, kasuhan nyo ako pero luluwas na ako ng ibang bansa. Yeah? Full story. Yan. Yan ang hindi lang siya nagsasabi niya. Napakarami na isasabi niya na siyempre mo naman, kakasuhan ka. Okay, patong-patong nagsona. Akala nila, pampalubag loob yun sa taong bayan. Hindi. Mas lalong nagalit yung taong bayan. Bakit? Obvious, unang-una, ang tagal. Pangalawa, ngayon nyo lang pala nalaman, after 4 years, na si Tamba ganyan. Sige nga. Diba? Pangatlo, imagine, kung si Martin lang ang may sasalong kasalanan, bagay na hindi pwede mangyari. Palagay natin, si Martin lang talaga kakasuhan. Naniniwala ka? Si Martin lang? Napaka-imposible niya, huwag niyo kami lokohin. Parang ganito. May isang building. Bumuo ng isang building. Sino isipin mo? Sino bumuo? Marami, di ba? Pero kung sabihin ko sa'yo, ang bumuo niya si Tamba lang. Maniniwala ka? Hindi ka maniniwala sa maiksing panahon lang. Yung building, mabubuo mo yan, kadalasan mga 3-4 na taon. Hindi pa, mga 2 taon lang, 3 taong building. Pero pag mag-isa ka, hindi kayang 20 years yan. Di ba? Sinowing niya eh. Di ba? May 20 years binuo yung may 100,000 yata binuo yung barko eh. Yung daong ni Noe, di ba? Ngayon, eto, kung si Tamba may patong-patong na kaso, hindi kami naniniwala ang kinasuhan nyo. Bakit? Paano niya magagawa yung kasalanan na yan kung walang mastermind? Niluloko nyo ba kami? Ang gusto niya bang palabasin dito para masatisfy yung tao? Sige, okay pala. Balik natin ang rating ng Pangulo, mataas. Okay na, BBM ulit ako. Ganun ba yon? Hindi. Lalo madismaya ang tao, lalo nyong, hindi ito yung, kasi akala nyo, ayan ang hirap sa inyo. Hindi nyo kasi naranasan ng mahirap sa buhay na to. Kaya hindi nyo alam ang damdamin namin nasa baba. Diba? Habang kayo dyan, na niloloko nyo taong bayan, hirap na hirap sa bayan ng Pilipino dito sa lupa, dito sa Pilipinas. Hindi nyo alam yan. Kaya akala nyo, konting salita nyo, paniniwalaan na, tatanggapin ng tao. Hindi po. Hindi katanggap-tanggap yung ginawa nyo. Diba? Lalo kay Martin. Yan ay, ang dami nagsasabi, parang script lang. No? Okay. Dito tayo kay dito muna tayo. At ito pa, si Pinky, hindi dumalo sa SONA. Diba? Nagkasakit daw. Sige, galang natin, nagkasakit saka si Juan Bull, no? Pero sinoplak ka ng net 25. Diba? Kasi, isipin mo, tira ng tira kay Senator Marcoleta. Tapos, yung kanyang, kumbaga, makikita nyo si Pinky, wala siyang ibang nanaisin ngayon, kundi maghigante doon sa mga sumoplak sa kanya. Tatandaan niyo yan. Pag may sumoplak sa kanya, pupuruhan niya. Parang ganito nangyayari, parang ganito. Kahit si Pinky, kaya niyang labanan si Bongit. Si Pinky, kaya niyang palagan si Bongit. Basta wag lang siya gagalawin. Di ba? Pero sumusunod, ang pangit naman dyan, sumusunod siya kay Bongit. Di ba? Ang sinusunod niya, hindi yung utos, kundi yung kagustuhan.
Iba kasi yun eh. Pag sinunod mo yung utos ng Pangulo, bagaman walang utos sa kanya ang Pangulo, siguro walang utos sa kanya, okay yon. Pero yung kagustuhan ng Pangulo, sinusunod mo, magkaiba yun. Yeah? Maaaring sinusunod niya yung kagustuhan ng Pangulo. Alam mo yung kagustuhan ng Pangulo, alam nyo na yun. Yeah? Ayon sa kinikilos nilang lahat. Di ba? O ito, painggan nyo po ito. Itong isang magandang pag-uusap ng mga balateros kay Lorraine Badoy ulit. 2 point something percent na sinabi niya last year, 5 to 6%, ang layo, di ba? Pero wala siyang sinabi ngayon. Tapos now, he stays saying there in front of us, puro platitudes, puro mga quotable quotes niya na napaka nakakagalit. No? Nakakagalit kasi marami nang nangyari. Nasabi na niya, nagpakita na siya sa Pilipino. Ibang-iba kay PRRD. Kay PRRD, kapag sinabi niya, hindi nga niya sinasabi yun, magtipid tayo. Sinasabi niya yun sa amin, no? Yan nga sasabi ko sa inyo, kurakot daw ang Duterte. Pero may isang beses ako narinig. Hindi ko alam kung joke ni Duterte yun, ha. Hindi ko alam, kasi hindi naman ako dati DDS. Ngayon, hanga ako kay Duterte sa mga Duterte kasi nga yung kanilang tapang at yung implement sa bayan, talagang ginusto nila protektahan ng taong bayan sa mga kriminal, no? Siguro ang pinaka-porte ng Duterte, pag sinabing Duterte, ang porte ay yung para sa kriminal at sa mga korupsyon. Yan ang tatak Duterte, no? Pero sa ibang bagay siguro, hindi na siguro sila malakas doon, no? Pero ang pinaka-porte nila yung mga kriminal sugpuin, no? Kasi nakita natin yan sa panahon ng Tatay Digong. Ngayon ganito. Si Tatay Digong, may nabasa yata ako o napanood. Di ko nakalimutan ko kung tama ako. Meron niya sinabing joke na, nangurakot ako dati, ganun. Gumamit ako dati, ganun. May ganun siyang something na joke eh. Pero alam naman natin joke yun, no? Pero palagi natin totoo yun, na nangurakot siya dati. Yun ay isang bahagi ng kasalanan ng isang politiko na maaaring nagbago. Hindi natin sasabing kurakot si Tatay Digong, ha? May nagsabi lang siya kung natatandaan nyo dati joke niya. Ako nangurakot ako dati. Parang ganun eh. Pero joke niya lang yun. Parang jet ski. Ganun. No? Pero sakyan natin. No? Sakyan natin. Na kung yung mga pagkakataon na yon, si Tatay Digong nag-joke ng gano'n. Halimbawa, nag-joke na ng gano'n. Ha? Na nangurakot siya. Sige, palagi natin nangurakot siya. Bakit? Na hindi nyo ba porkit ba ang tao nangurakot? Patuloy nangurakot yun? Ako hindi ako naniniwala. O tandaan niya, hindi ako naniniwala. Mga tao kasi marami nagbago. Ang hirap lang pagbaguhin sa buhay, ito lang tandaan nyo, ha. Ang hirap pagbaguhin sa buhay, yung manginginom sa kayo may bisyo, yung gumagamit ng alam nyo na pulburon, mahirap magbago yan. Ang kadalasan, hindi nagbabago yan. Kahit makulong minsan, ako may kakilala ko 8 taon na kulong, sa minimum, hindi sa maximum, sa minimum na nakulong. Ha? Tandaan mo, hindi pa rin nagbago eh. 8 taon na kulong yun, hindi pa rin nagbago. Nagkaroon na ng religion siya doon, nagsimba-simba na siya doon, ng mga born again doon sa loob, parang gano'n. Hindi pa rin siya nagbago. Ibig sabihin, napakahirap magbago sa bisyo. Pero kung halimbawa, nagnakaw ka, no? Mayaman ka na, hindi naman ganun kalaking pera mo, pwede ka magbago eh. Halimbawa, palagi yung si Tatay Digong nanguha ng pera. Pero sa panahon ba ngayon, nakikita nyo nanguha siya ng pera? Ako sa tingin ko, 100% hindi. Nung nagpangulo siya, wala siyang naging kurakot. Siguro yung mga hindi niya alam sa baba niya, pwede. Yung mga nasa baba niya, na nangungurakot na congressman o ano, pwede. Pero siya, sa tingin ko, sa pagiging presidente niya, hindi. Nakita natin sa gawa, sa salita. Siguro yung iba na sa mga baba niya, pwede nangurakot. Yan ang masasabi ko kay Tatay Digong. Hindi siya nangurakot sa termino niya. Pero joke na naman yung mundang huli. Joke na naman yung badawal. Bakit? Anong katibayan na siya nangurakot? Ako naniniwala ako, hindi nga siya nangurakot habang buhay. Mula ng pagka-mayor siya eh. Joke niya lang kasi dati yun nangurakot siya. Joke ayon sa Tatay Digong, nag-joke yan eh. Para may mahuli. May mahuling mga kurakot na politiko. Ngayon, si Tatay Digong, kung nangurakot yan mula simula hanggang ngayon, ng pagka-presidente niya, sana nakita natin ang garbo niya. Manamit, bahay. May nabalitaan ba kayong bahay na binili niya na malaki sa Amerika o sa iba abroad? Meron ba siyang rilo mamahalin, sapatos o sasakyan? Hindi kayo umusga. Alam mo, sagot ng mga impertinente. Wala, kasi tinatago ni Tatay Digong, nagpapanggap siyang mahirap. Napakahirap magpanggap mahirap pag ikaw ay mayaman. Tatandaan mo yan. Pero napakadaling magpanggap na mayaman kahit mahirap ka. Tatandaan mo yan.
At napaka-imposible magpanggap ka mahirap, ikaw ay bilyon na kurakot mo, milyon, palagay natin, 200 million, 500 million, 600 million. Magpapanggap ka na ayaw bumili ng kotse, ayaw bumili ng bahay, ayaw bumili ng sapatos, relo, damit na mamahalin. Ano yung pera? Ba't mo kinuha? Alam niyo ba kahalaga ng pera? Ba't kinuha? Ha? Kaya kinuha para mabili mo lahat ng gusto mo, hindi para mag-travel lang. Hindi para mag-travel lang. Ang pag-travel, madali lang. Ang bilhin yung gusto, hindi mahirap. Ang kunin yung gusto, mahirap. Iba yung bagay sa gusto, ha? Kasi yung gusto, halimbawa, gusto mo magkaroon ng kapangyarihan sa lugar na to, hindi ka pwedeng basa-basa magkaroon ng kapangyarihan kung wala ka naman pera. Napakahirap gawin nun. Diba? Halimbawa, gusto ko pansinin ako ng maraming tao. Ha? Gusto ko palakpakan ako lagi. Dapat maging mahusay ka o kaya mayaman na mayaman ka. Diba? Kung hindi nagawa ni Tatay Digong lahat yon, nagawa niya lang pagiging sikat sa pagiging mayor at presidente, at wala siya mga kagamitan at mga kaari-arian, ha? Ano niya yung perang kinuha niya kung sakali nang urakot niya? Sige nga. Sige nga. Anong silbi nun? Sige nga. Huwag kayong impertinente sa bagay na yan. Huwag yung sabihin na si Tatay Digong nagpapanggap ng mahirap yan. Mamamatay na nagpapanggap pa rin mahirap. Ano niya ang pera? Sige nga. Ano niya? Wala siyang pera niya. Wala akong pera. Dinidib ko ang pagiging politiko ko. Hindi ko ba? Hindi siya naniniwala doon. Ako kasi naniniwala ako, hindi siya salita eh. Naniniwala ako sa gawa at sa mga nakikita ko. Sabi nila, kurakot daw ganitong lugar. INC kurakot daw. Hindi ako naniniwala. Bakit? Nakikita ko yung gawa eh. Yang ba ang kurakot? Napakalaki, napakalawak. Ang bilis dumami. Napakalaki ng kapilya, isang kapilya nila, napakamahal. Hindi, siningit ko lang ang INC kasi ang INC isang magandang example sa lahat ng bagay na kalokohan ng gobyernong ito. Kurakot daw ang INC. Ano kinurakot sa inyo? Bakit humingi ba ng perang INC? Nagkatok-katok ba ng bahay, humingi ng abuloy? Di ba kasi may mga reliyon kasi na kumakatok ng bahay. Tama? Nag-o-offering. Pengi po, kasi para lang po sa tulong sa church namin at sa mga may sakit na ganyan. Nang lilimos. Di ba? Panahon ni Moses yun. Sa panahon ni Kristo, bawal na yun. May nakita ba kayo iglesia ni Kristo ng limos? O pinanghihingi yung simbahan nila? Wala! Sa mga kamembro lang niya yun. Nila yun. Yung pera na pinagagamit nila, yun napapatunayan ni Piso na susuri ng INC. Walang korupsyon ng INC. Diba? Kaya di tulad na siya sabi nung nasa Thailand, na uugok-ugok na ewan ko, matanda na yata na yun. Diba? Na sira ng sira sa INC. Diba? Nakikita sa gawa, hindi sa salita. Di ba? O, matuloy tayo kay Tatay Digong. Nakikita rin sa gawa ni Digong kung may korupsyon o wala. Di ba? May nakita ba kayo magarbong bahay ni Digong? Sa Sakyak. Yung bahay niya sa Davao yun lang kalit-lit eh. Malaki pa bahay ko eh. Di ba? Tandaan nyo yan. Pag may pera ka, ang hirap magpanggap mahirap. Lalo kung papapangpanggap mo habang buhay. Matanda si Tatay Digong. 84 na o 83. Isipin mo, nagpapanggap pa rin yan na mahirap, ganyang edad. Ano ba naman kayo? Di ba? Kahit nung mga edad niya mayor pa siya, mga 30, 40, mga ganyan, 20 anyos yata mahigit, mayor na yan, o 30. May nakita ba kayong sasakyan ng naka Mercedes o anong araw kasi uso Mercedes eh. Nakita niyo ba? Wala! Wala siya. Pati yung damit niya, hindi naman ganoon eh. Rugged yung damit niya eh. Kung tawagin para matatanda, rugged yung hindi masyadong formal. Bakit yung aircon naka-on pa? Ganun siya, hindi natin pera yan, pera ng taong bayan, Yes. paulit-ulit. Pero bakit tayo naniniwala pag nagsasabi siya ng ganun? Kasi may tiwala tayo. No? At saka yung basic sa good governance na may tiwala ang taong bayan sa mga leaders. No, kasi grabe yung kapangyarihan mo, ang laki-laki ng kapangyarihan mo. May AFP ka, may PNP ka, hawak mo yung pera ng taong bayan. Pero wala, winasak na ni Bongbong Marcos doon. Bakit si PRRD hanggang ngayon, nandiyan na siya sa The Hague dahil pinapreso ni Marcos? Isa pa yan, no? Marami talagang seryoso. Pero bakit si PRRD, ang tagal na niya out of office, almost 5 years, 4 and something, how many months, di ba? Pero he's arguably still the most trusted and the most powerful political figure and most powerful moral force in our country. Why? Because the Filipino people trust him. Why? Di ba? So, mahalagang bagay yung tiwala ng taong bayan na wala na, binawi na nila. Binawi na nila kay Marcos at sa lahat ng kasama niya. Wala na, tapos na to. Talaga. Wala na.
Coach Oli, pagdating sa pagtitipid, meron kang ano dyan. Ikaw pinakamatipid naku. sa amin lahat eh. Ano talaga si Coach? Pero alam nyo, hindi dapat nagtitipid. Oy, coming from me, ah. Sabi mo ha? But seriously, hindi dapat tinitipid yung mga bagay na mapapakinabangan. Ang tinitipid dapat natin yung mga depreciating asset. Yung walang pakinabang sa taong bayan. Pero yung patungkol sa infrastructure, magtayo kayo ng negosyo, trabaho, para pinapakinabangan ng taong bayan, huwag nyo kaming tipirin. Kaya nga, di ba sinasabi ni Doc Loring kanina, tinitipid ni PRRD yung aircon nila. Okay yun. Yeah. Kasi sa kanila yun eh. Pero yung titipirin mo yung taong bayan, gagawang proyekto, tapos gumaganda yung bahay nyo sa Forbes Park. Mali yun. Maling klaseng pagtitipid na yun. Pero totoo yan. Tamo, sino mas kayo nahinalang ng urakot? Yung may bahay sa Forbes Park, ay magkano bahay yan? Napakamahal ng bahay yan. Ang hindi ko ipagkakamali lupa pa lang 500 million na. Meron sa Alabang. Ayaw ko na banggitin ko anong subdivision na yon. Alam niyo na kung ano yon. Ang pagkakaalam ko, kung wala kang 500 million, hindi ka makakabili ng lupa doon. Lupa pa lang yon. Kung bahay na, mga 1 billion, mga 1.23 billion. Balita ko may bahay yata si Pinky doon. Hindi ko pagkakamali saka kumuha ng pera malaki. Pati si Tambi, sa mga mamahaling subdivision. Ang bahay malalaki. Ang lupa doon, di mang maliit. Hektarya. Sa kukuha ng bahay lang, sa lupa, 1 billion mahigit. Tapos sasakyan mo, may Airbus ka, ng aeroplano, helicopter, saan ka kukuha ng pera na ganun kalaki? Sige nga, negosyante ka? No! Mga negosyante kaila ko, hindi ganun. Hirap bumili pa rin ng ganun. Na ganun kalakas magwaldas. Ang hirap. Yun yung may-ari ng malaking mall sa Pilipinas eh. Siya na pinakamayaman sa Pilipinas eh. Di ba? Hindi mo makikitaan ng, although natural na tao lang sila, pero yung baba natin konti. Palagay natin sino ba? Si Chabit. May airplane si Chabit pero maliit na para pang ano lang. Helicopter. Yun kasi negosyo yun. Ang daming negosyo ni Chabit. 100 plus na business niya malalaki. Yun talaga kaya niya, capacity niya kaya bumili. Si Tamba, anong mga negosyo nila? Tataka ka eh. Di ba? Makikita mo sa gawa. Yan sabi ko siya, makikita sa gawa. Di ba? Kung gagastos ka, katulad nung ginawa ni PRRD nung nagkaroon tayo ng pandemic, dahil yun sa buhay ng tao. Gumawa ng infrastructure. Isipin mo dapat yung gagawin mo, kahit patay ka na, nandiyan pa rin, at pinapakinabangan ng taong bayan, hindi huwag mong tipirin. Dapat todo mo yun sa taong bayan. Kaya depende yan kung saan ka magkukuripot, ika nga. Pwede magkuripot sila sa bisyo, ganyan. Di ba? Pwede naman yun. Parang style nila, ako muna bago kayo. Oo. Pero ang dami kasing mga nabanggit kanina. Isa sa mga nabanggit yung krisis sa Middle East. Parang nasolusyonan niya eh. Kung makapagsalita siya, parang nasolusyonan niya yung problema ng ng Middle East, yung kakulangan ng supply ng gasolina. Ang sinabi niya kanina, paring RJ, tsaka Sir Jack, nung nagtaas daw ng presyo sa gasolina, parang daw binigla. Pero tumaas pa rin, di ba? Kung hindi pa nga nag-80 yan, hindi pa magagalit na ang taong bayan nung nag-80 na eh. Nung una siguro mga 78, 90, kaya pa eh. Pero pagdating nung 80, doon na nagalit yung 90 na ang diesel ngayon ngayon. Pero nung pumalo na ng 80 nung panahon na yon, doon na nagsisigaw ang taong bayan. 180. 180, pumalo na ng 180. Doon na nagalit. So, sasabihin niya parang nasolusyonan niya. Paano mo nasolusyonan? Nung tumigil yung gera dyan ng pansamantala, doon bumaba. Tapos yung sinasabi nga nilang yung inamendahan ng Senado na minadali, yung excise tax, parang hindi naman natin naramdaman. Tapos ang binibigay nila yung... Ang excise tax nila, yung kerosene at Kerosene. LPG. Pero yung gasolina hindi. na kailangan natin, wala eh. Oo nga, kaya tapos ang ginawa pa nila diyan, ayuda na naman. 'Di ba? Ngayon, Sa mga parang napansin ko nga doon sa zona niya, yung sa sinabi niya kanina, puro ayuda lang yung naipagmalaki niya.
ano, Puro ayuda lang. Puro pagtaas daw ng tsuper, konting sahod, angat ng konti. Diyos ko po, normal sa isang presidente na gawin nyo, tandaan nyo, huwag yung hangaan. Di ho pa. Ang hangaan nyo, yung masugpo niya yung pinaka-crisis sa buong Pilipinas. Alin yun? Isang number 1, ang korupsyon. Wala naman siya nakuha mastermind eh. Yung isang anay, kasi yung dati, ako kami, may ano kami, yung may anay kami, alam mo yun, siya sabing nuno sa punso. Yung parang bundok. Sabi nila, nuno sa punso daw. Bahay po ng anay yun. No? Bahay na anay, bahay po ng langgam yun. Yun, kapag hindi mo po pinatay yung pinaka-ilalim nun, dadami pa rin po yun. Kailangan patay mo yung pinaka-reyna daw. Yun ang sabi nila. Ewan ko totoo yun. No? Yun, ganun din dito. Dapat masugpo mo yung yung pinaka-mastermind para hindi na umulit. Kasi pag yung mga tao, ay, wala naman pala eh. Ilan lang pala nakulong eh. Ako, ligtas ako eh. Congressman ako, ligtas ako eh. Yung mastermind, hindi naman mahuli, okay lang yan. Kahit alam na nila, ayaw mo, wala naman investigasyon eh. Ulitin yan. What if kung binoto pa rin sa distrito yan nila? Yung congressman na yan. At si Sara nakaupo. Tapos nangurakot pa rin yung mga congressman napakarami habang si Sara nakaupo. Kayo feedback yon. Kay Sara, kayo nung kasiraan yon. Kay Sara. Pero ang nangyari ba ngayon? Yung mga nakurakot ngayon na congressman na iba, hindi lahat. Kay BBM ang sisi. Tama, kay BBM ang sisi. At hindi lang basta kay BBM. Dahil ayaw niya mag-imbestiga, kahina-hinala. Kasi kung Mr. Wag niyo sabihin nag-iimbestiga sila. Hindi po, Mr. Pangulo, wag niyo po tanggapin niyo po, wala pong investigasyon nangyayari. Sa Ombudsman meron po siguro, pero hindi namin alam eh. Sa Blue Ribbon ho, wala din sa mamaloob namin. Yung mga pagkaguluhan sa Senado, lahat na nangyayari. Wala, parang nangyayari ho. Parang parang talagang may taki pa nangyayari. ba yan? Yung tupad, ang dami. Puro ganyan yung mga pinagmamalaki niya. Pero yung talagang masasabi natin na para sa bayan, kagaya nung yung nagkaroon ng gera dyan, alam mo na ginagawa ng sinasamantala ng mga oil company yung pagtaas ng gasolina, yung gera. Bakit hindi mo sinita? Di ba? Kung makapagsalita siya. Kasi nakakahagwat yan. Makakahagwat ng mga yan. Tapos naman napansin ko sa sauna kanina, hapon nila ulam 5 minutes, may sasapunin na maganda. Ako kulong lang pala minsan eh. Oo. Yun lang. Yun lang hanap ko. Oo, pakukulok. Alam mo, tingin ko, niloko niyan si Tamba. Kung totoo man yan, niloko niya si Tamba. No. Magkakaawayan tayo, hintayin nyo. Ako, nag-content na ako, bulunok ko na. Ilalabas si Tamba. Ito sigurado ko Sigurado ako. Nung mga simula, bago pa lang kay Saldi, wala namang ganyan eh. Pero may pag-uusap na yan. No, Saldi, tumakas ka na. May ganyan na yan, duda ko dyan. Ngayon si Tambak, may possible. Di ba sabi ko nga sa inyo, si Saldi ang nakakaalam na kung bakit si Tatay Digong pinadala sa dahig. Di ba totoo? Sa pamamagitan ng mga bagman, 18 Marines, alam. Kung 18 Marines niya nakapagsabi na yung ICC daw nabigyan ng pera, allegedly nabigyan ng pera, what if pa kaya si Saldi hindi alam yun? Malamang alam yun. Alam nila lahat yung pati nila Tambak. Ngayon, pag si Tambak, ginanito mo, seryoso, pero sa bagay, 60-40% tayo eh. 60 na niloloko lang tayo, 40% medyo magkakatotoo. Pero doon tayo muna sa 40% na magkakatotoo. Ipapakulong nyo si Tambak. Abangan namin, Ikakanta niyan, mga yan, kung bakit nakakulong si Marcoleta at si Jinggoy. Ako, ayan, teorya ko yan. Magkakanta yan na kung bakit kinulong si Marcoleta. Malamang kasama si Tambi dyan sa usapan na kung ba't nakulong si Marcoleta. Tambi binunyag kung ba't nakulong si Marcoleta. Di ba? Abangan nyo yan. May possible yan. Ngayon, ano naman, lahat ng sinabi ako nanuno ko kanina, kaya ako na-late, di ba? Yan, yung sinahapon ni Marcos, nilaakuhan ko yung mga pinangako niya last year eh. Wala. Ako niya lang siya natatanda. Wala. Kaya pala Lista. Ang sabi niya kanina, mas
last year ang sinabi niya, lahat ng paaralan may access sa internet. Yan. Lahat ng mga bata magkakaroon ng SIM card na may free internet. May nangyari bang ganon? Wala. Nung last year, binanggit niya rin na magkakaroon ng investigasyon. Mahiya kayo. Simula nung last year hanggang ngayon, ilan na ang nakulong? Anong nakulong? Lahat nung nag-imbestiga kung sino yung mga involved sa scam, sila nakulong. Tingnan nyo. So yun yung investigation ginawa nila. Sino yung mga maghuhukay ng katotohanan, yun ang papakulong natin. Pero lahat ng pinangako niya, wala. Pati ay sabi, meron pa palang dinagdag. Yung love bus, libre na daw dapat yun. So, attorney, bakit specific na Davao City? Yung sinabi niya na, meron tayong love bus sa Davao City. Di ba? Wala yung sinabi kanina? Oo, kanina. Wala Sinabi ba? niya yun. Pati nga yung i-bus ni Mayor Basti. Yun nga. Kinuha Sa niya. tingin ko nangasar lang. Actually, ayun na yung problema kanina. Lahat inako niya. Pati sa sports program pinagmamalaki niya. Under my administration, nag-champion si Yala. Wow! Champion tayo sa tennis. Champion tayo sa mga games. Akala mo siya yung raketa, no? Buti nga, baka nga, kaya natalo yung sa Mobile Legends team natin, yung Team Liquid, kaya na-eliminate Ayaw nilang masama sa zona Baka mamaya, pati yung laro nila, sabihin ni Marcos, dahil sa akin, kaya kayo nag-champion. Baka mamaya, dahil doon, kaya Kapatid, nagtatalo pagpirma ni Lebron sa 76ers. Hindi, Siya may- posible. And it sounds funny, but if you really look at the zona, hear the zona, yun ang ginawa niya. Pinagmalaki niya mga bagay na wala namang programa ang gobyerno kaya nangyari yun. Kinakamkam niya yung accomplishment. Yung 20 pesos per kilo ng bigas. One port lang yun. 20 pesos. Mga highlights Pati yung babala na hindi pipirmahan ang 2026 budget kung hindi ito naayon sa prioridad ng pamahalaan. 2027 na. 2027 budget. Oo. Ayun, Pero kailangan Ito, panoorin natin to. Sinoplak dito si Pinky. Sinoplak dito si Lacson. natin ang kanyang edad dahil marami ho ang nagtatakip kung bakit siya nag-wheelchair. Yun na nga. Oh. Ay, marami ito nakaalam ng kanyang edad. Oo. At totoo, mag-isa pala tuntunan ito, hindi natin binabanggit. At totoo nga dyan, kahit nga hindi ka nag-ospital, Oo. courtesy na yan na i-wheelchair ka, senior citizen di ba? Totoo. Pero dahil nga ho, naipaliwanag na natin ng mga nakaraan, Uy, 72 na, 73 ako. Mahirap umabot sa edad na yan. Si Pinky kasi, 78 na magsi-79 na si Pinky. Kasi siyempre, PNP siya dati. Sagad sa training yan. Yan naman si Buwan Bull, 79 din na niya, 70 na rin yan. Yan kasi, mahilig yata sa mga sports. Yan si Juan Bull. Ito naman si Seto Marcoleta, 73. Kasi alam ko magsasaka yan. Tatay niya magsasaka So magsasaka siya. Banat buto niyan. Kaya ganyan kalaki. Ang kinakain kasi ng mga nung araw, hindi katulad kasi ngayon marami ng fast food. Pansinin nyo? The more na dumadami yung fast food sa atin, dumadami yung mga may sakit. Diba? Sabi ko sa inyo, huwag kayo kakain sa fast food Huwag naman, bihira lang. Pero araw-arawin nyo, nako, magkakasakit kayo. Ang gawin nyo, puro kayo gulay. Gulay, palengke, luto kayo. O kaya kantin, na huwag maalat, may gulay kayo lagi, huwag karne. Sabihin ko sa inyo, ganyan ang ginawa ng mga nung araw kaya mahaba buhay ng mga tao ngayon. Diba? Yan si Seto Marcoleta, 73, ang hirap umabot sa ganyang edad. Andaan nyo na walang masyadong sakit. Diba? Isipin nyo, diba, nakikita natin sa kalsada, 56 pa lang, 62 pa lang. Lalo pag 62, dami ng sakit. Hindi na makalakad halos. Diba? Sa panahon natin ngayon yan, kasi nga sa kinakain. Puro fast food Kita mo, puro 24 hours na fast food. Dami na Diba? Huwag kayo basta, hindi naman pwedeng bawal. Minsan-minsan lang, no? fine kasi siya sa hospital At alam mo ba, Jen, na ewan ko lang kung naka-wheelchair tong dalawa. Sino yan? Meron palang dalawang senador ng majority ang hindi umaten sa SONA. Actually, tatlo sila. Ang hindi umaten. Oo, tatlo. Si Hindi, Senador, ha? Alam ko parang 12 o 13 talaga sa kabuuan ang hindi nakadalo Yes. Walang quorum nga Total, 13 At 13 ba lahat? Okay. 10 sa minority, 3 sa majority hindi umaten. Pati majority senators hindi rin umaten. Yes. Oho. Yan ay sina Senador Bam Aquino, Okay. si Senador Panfilo Lacson, Ganun. Oho. at si Senador, dating Senate President Tito Soto.
Gano'n. No? Mm. Kasi nung parang nagtatalo-talo pa kami nung isang araw, akala may nakakita daw kay Tito Sen. So parang Oo. absent pala talaga rin. Absent talaga. Oho. At nagpaliwanag na si Tito Sen, Jen, Oho. na siya ay mayroong pagkaplo ay trangkaso, hindi ba? Ayun, kaya hindi siya nakadalo. Si Senador Bam Aquino. Bam Aquino naman, Okay. ang sabi niya ay hindi siya nag-provide ng reason. Wala pang sinabi. Senator Ping. Si Ping naman, ang sabi niya ay meron siyang hindi binanggit na medical condition kaya hindi siya naka-attend. Baka sinubukan sumakay ng wheelchair. Hindi naman. Wala naman. Wala. Unspecified. Hindi pa binanggit kung ano talaga. So kung sila nagpa-check up, malamang wheelchair din yun. Kung sila check up sa Check up, hospital, oo. at kasi si Tito Sen na ano pa na Nagkasakit ba talaga? Nagkasakit lang? Or hindi kayo pinadalo kasi baka mabigyan ng kulay? Hindi natin alam. Pero baka nagkasakit lang talaga kasi hindi wala naman dahilan talaga para hindi dumalo eh. dinextrose pa, IB, di ba? Gano'n. Oo, dahil so, sa So talagang ano pala, sa trangkaso. pero sa bahay lang. Sa bahay. oo. Ay kung sinubukan niya nagpa-hospital, malamang na... Paglabas nila, pagpasok, wheelchair. Yes. Paglabas, i-wheelchair ka. Oo. Kahit kaya mo maglakad. Yes. At paglabas mo ng ospital, i-wheelchair ka palabas, di ba? Oo. Sigurado makakatayo ka, papasok ng ng sasakyan. Totoo. At yun po ay hindi miracle. It's not a miracle. Oh, 'di ba? Sinopla ka tuloy Pinky. Kasi sabi niya miracle daw eh. Hindi miracle. 'Di ba? Si Senator Marcoleta talagang naka-wheelchair 'yon kasi nga yung panahon na 'yon, protocol hospital 'yon lalo na pag ikaw ay sitting official ka. Hindi nyo alam 'yan. It's a Alam nila 'yan, pero yung iba hindi alam. Kawawa naman. protocol. Protocol. Yun. SOP po yun. SOP. Tama. Oo. At ako naniniwala, alam din naman nila yun, Nelson. Ewan ko kung ano bang tawag sa tao na alam mo pero nagkukunwari ka hindi mo alam. Maang-maangan. Mang-maanga. Dapat ganda mo na. Mang-mang. Maang-maangan. Naisip pa ba? Mas magaan ano? Oo nga. Tama. Oo. Ayun, we are not liars kasi. Tama. We are not liars. Kaya yun po, Split nga eh. yun na nga eh. Napunta nga yung mga Oo. kickback eh. Yun. At siyempre, nakarating kung kani-kanino. Oo. Ang problema, halimbawa, ikaw ang ama ng tahanan, di ba? Oo. Halimbawa, ikaw ang pangulo ng inyong pamilya. Oo. Maliban na lang kung hindi ako ang pangulo ng pamilya ko. Ikaw ang pangulo ng iyong sambahayan. Oo. Nakita mo yung bahay mo. Halimbawa, pinagawa mo sa karpintero, di ba? Oo. Pakigawa mo nga butas yung ano ko eh, yung Bubong, bubong. yan. Oo. Binigyan mo ng 1,000. Oo. Pagbalik mo, umalis yung karpintero, hindi nagawa, ibig sabihin, ghost project. Ayun na nga. Pero ano pa rin yung problema? Pero kinuha yung pera mo. Kinuha yung pera mo. Ginastos. Ikaw ba bilang pangulo ng sambayan, hindi mo aayusin yon? Oo. Parang ganun po yung nangyari dyan. Oo. Nakita mo, may ghost project. Yung mga tao nakalubog sa baha. May ghost project dito, investigahan natin. Oo. Pero yung problema, hindi mo naman sinusunod niya. Hindi mo naman binigyan ng solusyon, di ba? Kaya yan. Ang Oo. problema ay sa Bulusan, Kalumpit, Bulacan. Hindi, ang investigahan natin, Tagig. Ayun pa. Tagig ang investigahan Yan ang natin. matindi, di ba? Anong ginawa natin, di ba? Oo. Na solusyon dun sa mga ghost project. Oo. Hinayaan natin na magdusay yung mga kababayan natin na double, ano yan, tawag doon? Double whammy. Doble. Yung Dobling sampal eh. Yung di ba? iba na, so hindi lang to double, triple. Triple. Tatlong beses na pondohan na walang Oo. nangyari. Oo, tapos ang nagdudusa, Oo. yung mga presidente, yung mga mamamayan, Oo. di ba? Dapat una nating tulungan yung biktima ng corruption. Yes. Yun yung number one. Yes! Hindi sila kumikilos eh. Kumikilos ba sila? Hindi sila. Ikaan niya marami na kulong. Ano marami na kulong? May nakulong ba na big fish? Wala! Na biktima eh. Oo. Di ba? Pinagnakawan ang kaban ng bayan, ang biktima yung mga hindi nagawa ng Yes. project. Yun. Dapat doon mo muna bigyan ng Ayaw nila yan kasi nga pag nadiin yung isang tao, makukulong sila kasi magtuturo yung madidiin. Halimbawa ako, kasangkot ako sa korupsyon, no? Subukan mo ituro ako. Tuturo din kita. May ebidensya ako. Yun na mahirap. May hawak na ebidensya. May picture, may video kasi uso na cellphone ngayon eh. Okay, sana kung nasa panahon tayo ng 90s. Wala pa masyadong cellphone. 80s, wala lalo. Pwede ka lang recorded lang yung tape lang. Alam mo yung tape, yung cassette tape na maliit. Pwede mo na record yung voice record lang. Di ba? Pwede pa na nadadaya pa yun. Ya?
Pero di ngayon, may cellphone na kasi, kahit sa bulsa mo lang, ilagay mo Okay, may camera security, maliit ka lang dashcam ka lang, dashcam ba tawag doon? Yung may cam dito, may camera, ginagamit ng mga police dito. Pwede ka na Ano ibig ko sabihin? Dito, hindi ka pwede talagang magsinungaling. May ebidensya lahat. Awa ko, congressman ako, kasangkot ako sa korupsyon. Hindi ko pwede, subukan nyo ikanta ko. Kakanta ko kay lahat. Pag nagkantahan, nakakanta lahat. Diba? Kaya hindi po pwede sumabit ang isa Hindi pwede ipatawag ang isa Kasi pag may tawag ang isa, ipapatawag lahat. Sabit-sabit kanya-kanya niya. Tingnan mo, si Diskaya, isa lang pinatawag. Kumanta si Diskaya, hindi pinaniwalaan. Pwede ba yun? Hindi mo paniniwalaan? Nag-iimbento ba ang Diskaya? Hindi mag-iimbento ang Diskaya. Di ba? Sabi niya, 25% hinatid kay Tambi. 25% hinatid sa ganitong congressman. Nasaan na yung mga dinalaw ng 25% na yun? Nasaan na? Wala! Dahil kayo ang unang biktima, may pondo kayo, hindi ginawa, lalaanan ho namin kayo ng project. Yun. Ayusin ho muna natin ito habang iniimbestigahan natin kung sino yung mga dapat na... Kasi hanggang ngayon, Okay, maraming salamat po sa Net25. Dito sinoplak po si Lacson. At dito kay Tambi, Tambi, ikanta mo na kung sino ang nagpakulong kay Senator Marcoleta. Pero alam namin kung sino nagpakulong. Ang gusto na namin ng kumpirmasyon para officially na legit. Kasi pag si Tambi nagipit, ikakanta niya lahat kung sino nagpakulong kay ganito, kung sino ito, scripted lahat ng ito, di ba? Ibubuking niya lahat. No? Okay, isang makabuluhan talakayan na naman at punong-punong komentaryong punong-puno ng kaalaman at karunungan at isang pinagserbisyo ko sa inyong napakamakabuluhan. No? Ingat lagi, paalam po sa inyong lahat.